Taong 1980, nang huli kong masilayan ang lugar namin sa Ilocos Norte, doon sa Barangay San Gabriel, sa munisipalidad ng Bacara. Matagal na panahon din na hindi ko nasilayan ang lugar namin ito. At ngayong taong 1995, ay babalik ako para magbakasyon at mapag-usapan ang mga naiwang yaman ng aking mga magulang. 15 anyos na ring hindi ko nasilayan ang lugar ng aking kinagisnan. At ito nga ang lugar ng aking lola. At pagkatapos nga ng mahabang biyahe, galing sa lungsod ng Pagadian City, Zamboanga, at heto ako ngayon, nagbabalik tanaw sa kahapon. Dahil dito ako namulat mula sa aking kamusmusan, at dito ko na rin nadama ang tunay na pagmamahal at dito ako nagkaroon ng masayang araw ng aking kabataan. Nakikita ito sa aking puso't isipan. Kahit sabihin pang nanirahan ako ng matagal na panahon sa Pagadian, ay nanatiling buhay pa rin ang alaala ng lugar na ito sa aking balintataw. Sabi ko sa sarili ko noon na darating ang araw na babalik at babalik ako sa aking lupang sinilangan. Palagi kong sinasabi ang mga katagang ito kapag nakatingin ako sa dagat, habang papalubog ang araw, tuwing dapit hapon, habang yakap-yakap ko ang malamig na hangin sa aming lugar dito sa Pagadian. Lumipas ang mga taon, pinagbuti ko ang aking pag-aaral para maipakita ko sa mga tiyahin ko na hindi sila nabigo sa akin at hindi nasayang ang ari-arian ng aking mga magulang sa pagpapaaral sa akin. At syempre pa, pati na rin ang kanilang tulong pinansyal. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong nanabik na may sa katuparan ng napag-usapan naming pagbabakasyon sa Ilocos. At lingid sa kanilang kaalaman, ay matagal ko na itong pinapangarap. Kahit alam kong iniwas ako ng aking mga tiyahin na magbakasyon doon sa hindi maipaliwanag na dahilan. Habang nasa biyahe papuntang Ilocos, ay hindi maipintanggal ang katuwa sa aking mukha. At sabi ko sa sarili ko, ito na ang pinakamasayang pangyayari sa aking buhay. Ang pagbabalik kong muli sa malayong sinilangan. Habang pinagmamasdan ko ang mga kantong nadaraanan, hindi ko maiwasang maalala ang masasayang sandali ng aking pagkabata. Lalo na tuwing naglalaro kami ng habulan, tago-taguan, at tumbang preso kasamang mga kababata ko. Nadatnan ko na lang din ng dating magagandang bahay sa lugar na yon, na ngayon ay may kalumaan na, at nabuwalang pundasyon dahil sa tagal ng panahon at mga nagdaang bagyo. Nandito ako sa harap ng luma at kinakalawang na gate ng bahay ni Lola, na dati-rati kulay puti ang pintura at puno ng namumulaklak na orchids at mga puno ng aratiles at duwat sa bakuran. Lanta na ang mga bulaklak ngayon at nakayuko na rin ang mga puno dahil siguro sa maraming kabataan ang umaakyat para makakuha ng mga bunga nito. Francine! Nandito na si Francine! Naputol na lamang ang pagmumuni-muni ko nang sinalubong ako ng isa sa mga katiwala ni Lola. Ang laki-laki mo na at ang ganda mo na, iha! Agad kong niyakap si Daisy na katiwala ng bahay at naalalang muli sa bahay ang magagandang alaala na mayroon ako sa sayaman o sa kalungkutan. Maya-maya pa ay lumabas na sina Tita Luz at Tita Zenny dahil sa maingay na sigaw ni Daisy at niyakap din ako ng mahigpit. Pinagpahinga muna nila ako upang pag-usapan ng tungkol sa hatian sa bahay ni Lola o sa mga planong pagbebenta rito. Sa totoo lang, ay tutol ako sa pagbebenta ng bahay dahil ito ang bumubuhay sa alaala ng aking ama at ng aking lola. Sundalo ang aking ama at namatay ito sa isang engkwentro noong sanggol pa lamang ako. Si Lola naman ay namatay na rin sa katandaan sa edad na 97. Noong unang gabi sa bahay, sa kwarto mismo ng aking lola ako natulog. Pero habang nag-iikot, napansin ko ang isang lumang aparador na nakakandado. Kapansin-pansin din ang lumang salamin na kinakalawang sa gitna at may nakaukit sa gitna na Tamayo 1952.
Naalala kong hindi kami pinapapasok ni Lola na magpipinsan sa kwarto niya o hindi rin pinalalapit sa lumang aparador. Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako kung bakit nakakadena ito. Ako talaga ay nahihiwagaan sa likod ng lumang aparador. Maya-maya pa ay pumasok si Daisy at binigyan ako ng isang basong gatas para inumin. Sinabihan din akong takpan ng puting kumot ang salamin. Iyon ay kahit na wala akong idea kung bakit. Pero sumunod na lang ako. Kaagad akong humiga sa kama pagkatapos uminom ng gatas. Pinipilit ko mang makatulog, ngunit sadyang mailap talaga sa akin ang antok. Umabot na ng 2 oras ay hindi pa rin ako makatulog. Ngunit maya-maya pa ay may naririnig akong parabang may hinihilang kadena at iyak ng babae, isang impit na iyak na napakahina. Nagsitindigan ng balahibo ko. Hindi ako sanay sa ganitong eksena. First time kong makarinig ng ganoong ingay sa 10 oras ng gabi. Napatalukbong ako ng kumot at pinilit kong matulog. Baka guni-guni ko lang ang ingay na yon. Ngunit naramdaman ko na may humihila sa aking kumot mula sa ibaba. Napatayo ang balahibo ko sa leg at batok dahil sa pakiramdam ko ay hindi tao ang humihila sa akin. Pikit mata akong umusal ng dasal kahit takot na talaga ako. Mula sa pagkakatalukbong, dahan-dahan kong sinilip kung sino ang humihilang iyon. Wala namang tao sa harapan ko. Pagtingin ko sa may pintuan, ay may nakita akong may nakatayo. Isang babaeng nakadamit pang kasal, pero kulay itim ang balat nito. Hindi maaninag ang muka at tanging kulay puting ngipin lang ang nakikita ko dahil nakangisi ito sa akin. Multo ba talaga itong nakikita ko? Tanong ko pagkatalokbong ulit ng kumot. Dahan-dahan kong ibinaba ang kumot upang silipin kung totoo ba talaga ang nakita ko. Pero nakita kong muli ang babaeng nakapangkasal malapit sa akin. Napasigaw ako ng sobrang lakas sa takot. Malalakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Maya-maya pa ay kaagad na sumugod sa kwarto sina Tita Luz, Tita Seni at Daisy. Saka ako niyakap habang humahagulgol. May multo sa kwartong ito. Paulit-ulit kong sabi sa kanila habang sobrang higpit ang pagkakayakap ko. Babae siya. Nakadamit ng pangkasal tapos kulay itim ang balat. Habang nanginginig sa takot, ay napansin kong nagkatinginan ng 3 at para bang alam nila kung sino ang tinutukoy kong iyon. Kinabukasan, ay isinalaysay ko lahat sa aking mga tiyahin at kay Daisy ang punot dulo ng mga pangyayari. Ang sabi na lang sa akin ni Tita Seni, magdasal ako bago matulog, lalo na't matagal na ring hindi tinitirhan ang bahay na ito. Mag-aalas 5:30 ng hapon, habang bumibili sa tindahan malapit sa bahay ni Lola. Kinausap ako ng maedad na tindera. Francine, ikaw na ba yan? Aba, ang laki-laki mo na ah. Kamukha mo ang iyong inang si Francisca. Natigilan ako nang marinig kong muli ang pangalan ng aking ina. Matagal ko nang hindi naririnig ang kanyang pangalan at tila ba isang sumpa sa aming pamilya ang pagbanggit sa kanyang pangalan. At may sinabi pa ang tindera. Alam mo iha, napakasaya dati ng bahay ninyo. Naging katulong din ako sa inyo noong maliit ka pa lang. Pero alam mo ba na marami ng multo riyan sa bahay ninyo? Dahil matagal nang walang naninirahan dyan sa inyo. May nakakita rin dati na humawi ng kurtina at lumabas ang isang babaeng nakadamit pang kasal. Nagulantang ako sa sinabi ng may edad na tindera at agad kong naalala ang nangyari sa akin kagabi. May lihim na lagusan iyang bahay ng lola mo. Ang daan papunta sa ibaba ay roon sa lumang aparador na nakakandado. Kapag nabuksan mo yon, doon mo makikita sa ilalim ang mga lumang album ng iyong pamilya at lahat ng inyong lumang gamit.
Doon mo rin makikita ang malaking portrait painting ng iyong ina at ng iyong ama na nakatakip ng puting tela. Kaagad akong nagpasalamat sa may edad na tindera. Malaking tulong din ng pagiging tsismosa at pagiging dating katulong sa bahay upang ilahad ang mga impormasyon na to. Pagdating sa bahay, ay kaagad akong nagtanong kina tita kung mayroon ba kaming lumang photo album ni na lolo at lola. Napakunot noo ang dalawa kong tita ng may pagtataka kung bakit ako interesado. Francine, ayaw na naming balikan ang mapapait na alaala ng ating pamilya. Tugon ni Tita Luz sa akin nang may kapaitan ng bumabalot sa boses. Sumang-ayon din si Tita Zenny. Ikalawang gabi ko rito, bandang 10:00 at lakas loob akong pumasok sa kwarto ni Lola. Malamig ang samyo ng hangin na sumalubong sa akin mula sa bintana. Muli ko namang nasilayan ng lumang aparador. Tinanggal ko agad ang kulay puting tela na nakatakip at nakita ko ulit ang kinakalawang na salamin at ang kadena na nakatali rito. Tila ba napakahirap alisin ang nakabalot na kadena. Habang nag-iisip ako noon kung paano bubuksan ang aparador, ay nagulat ako nang mula sa likuran ko ay dumaan ang babaeng nakadamit pang kasal. At mula sa refleksyon ng salamin, nakita kong tumutulo ang dugo nito mula sa butas ng mga mata. Nagsitindigan na naman ang mga balahibo ko. Napatakip ako ng bibig sa takot. Hindi ako dapat magpadaig sa takot dahil kailangan kong alamin ang katotohanan sa misteryong bumabalot sa bahay ng aking lola. Tikom ang dalawa kong kamao na nakadikit sa bibig upang maiwasan ang anumang ingay. Kahit papalapit ng papalapit ang babae sa akin, ay pinigilan ko pa rin ang sarili ko na matakot habang tinitingnan ng mukha niyang parang nasunog. Dahil sa takot, ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Pero ilang sandali lang, kaagad ko itong iminulat at hindi ko na siya nakita pang muli. At nang muli kong titigan ng refleksyon niya sa salamin, wala na rin ito. Wala na rin ang nakakakilabot na simoy ng hangin. Agad ko namang pinunasan ng salamin gamit ang puting kortina at nilingon-lingon ang sarili ko sa paligid kung narito pang babae. Napatingin ulit ako sa salamin at hindi ang aking refleksyon ang nakita ko, kundi ang mukha ng babaeng nakapangkasal. Napasigaw ako ng malakas habang nakapikit. Maya-maya pa ay nagsitakbuhan ng papasok sa kwarto ang dalawa kong tiyahin kasama si Daisy. Pinipilit nila akong patahanin sa pag-iyak at panginginig sa takot. At noong tiyak na nilang hindi na ako umiiyak, saka sila nagsimulang magkwento. At inumpisahan na nga ni Tita Luz ang pagkukwento. Oras na para malaman mo ang katotohanan. Ang babaeng nakatrahe de boda ay walang iba kundi ang iyong ina, si Francisca. Sa simula pa lamang ay hindi na gusto ng mami ang iyong ina. Nabuntis ng aming kuya na iyong ama si Francisca at ikaw ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Nagkataon naman na may pinsang kapitan ng mami sa Pagadian City, kung kaya't nagtelegrama ng patago ang mami rito para doon mai-assign ang iyong ama na nakatatanda naming kapatid. Nagtagumpay nga ang mami dahil doon nga sa Zamboanga na-assign si kuya. Pagkapanganak sa'yo ay agad na nangako ang mami na ipapakasal nila ang mga magulang mo, pero naging malupit si mami sa iyong ina. Ikinulong niya ang iyong ina sa isang kwarto at nilagyan ng kadena ang paa. Minsan ay hindi pinakakain at sinasabuyan na lamang ng isang baldeng tubig, lalo na kung paliguan ng iyong mami. Takot na takot kami sa kanya noon. Siya ang batas sa pamamahay na to. Ang sabi niya sa amin, ang sino mang sumuway ay may kaakibat na kaparusahan at ang tawag naming magkakapatid sa batas na yon ay huwes de kutsilyo. Kasing hapdi ng hiwa ng kutsilyo ang sakit na nararamdaman namin sa batas ng aming mami. Hindi namin maiwasang maawa kay Francisca
sa pagmamalupit niya, ngunit wala kaming magawa. At hindi pa siya nakontento. Binihisan pa ang iyong ina ng isang mamahaling trahe de boda at nilagyan ng belo na animoy ikakasal ang itsura nito. Habang nanginginig sa takot ang iyong ina sa gagawin ni Mami sa kanya, agad na sinunggaban nito ni Mami habang binabalot ng kadena. Kitang-kita ko rin na halos lumabas na ang laman ng sugat sa paa, dulot ng clip na bakal na nakapalibot dito. Habang ako'y nakasilip sa may pinto, ay parang sinasaksak ang dibdib ko. Para bang ako ang sinasaktan sa nakikita ko at nangihina ako sa mga ginagawa ni Mami sa iyong ina at kusang tumutulo ang aking luha noon. Napakabait ang iyong ina para tratuhin ng ganun ni Mami. Wala akong magawa dahil ina ko pa rin siya. Napakahirap sa bahagi na naging tikom ang bibig ko sa lahat. Lumipas ang mga linggo at buwan. Ang tanging maririnig mo lang sa pagsapit ng gabi ay ang mga panaghoy at pag-iyak. Tanging mga pagtangis lamang ang maririnig sa buong magdamag. Habang naghihinagpis ang iyong ina, ay siya naman ang paghihele sa iyo ni Mami sa kanyang tumba-tumba. Ni minsan ay hindi ka nasilayan ng iyong ina, hindi ka nahawakan, hindi ka nahagkan. Agad-agad na tumulo ang luha ko habang nakasilip sa butas ng lumang doorknob. Pakiramdam ko noon, ako ang sinasaktan sa tuwing sasaktan ni Mami ang iyong ina. 3 buwan pang mabilis na lumipas. Gumagapang na lamang ang iyong ina habang suot-suot pa nitong trahe de boda na kulay basahan na. Sobrang kakaibang amoy na ang umaalingasaw sa buong kabahayan dahil kumakalat na rin doon sa kwarto ang dumi, bulok na pagkain at mga dugo. Kung kaya't hawak ang martilyo, pinasok ni Mami ang mabaong kwarto ng iyong ina. Hindi ko na nakita pa ang mga pangyayari, pero sa tunog na narinig ko, ay sunod-sunod na pukpok ng martilyo ang umalingaw-ngaw sa loob ng kwarto. Sa abot ng alaala ko, ay nasa 14 malalakas na pukpok ang narinig ko at hindi ko na alam pa kung saan tumama ang mga iyon at doon na nabawian ng buhay ang iyong ina. Hindi na natuloy pang pagkukwento ni Tita Luz dahil humahagulgol na sa pag-iyak ito. Ako naman ay parang tinusok ng 1,000 karayom sa puso habang pinapakinggan ang pagsasalaysay ni Tita Luz sa amin. Hindi ko lubos sa kalain na ganun kalupit ang aking lola at ni minsan ay ayaw na ayaw niyang banggitin ang pangalan ng aking ina sa pamamahay na to. Inamin ni Tita Zenny na ang larawan ni Mama ay nakatago sa underground ng bahay na ang tanging daanan ay ang malaking aparador na may nakabalot na kadena. Kaagad na kinuha ni Tita Zenny ang mga susi dahil 4 na malalaking padlock ang nakalak sa kadenang nakapaikot dito. Kaming 4 ang bumaba sa underground at doon ko nasilayan ang malaking portrait painting ni Mama at nakitang napakaganda niya. Agad kong niyakap ang maalikabok at nilalawan ng lumang painting ni Mama. Napakaganda ng aking ina upang maltratuhin ng aking lola. Hindi nararapat sa kanya ang ganoong mga pangyayari. Kaagad akong umiyak, nakaramdam ng awa. Gusto ko na lang hilingin na sana ako na lang ang nakaranas ng lahat ng pagpapahirap. Na sana ako na lang ang nawala sa mundong ito at hindi siya. Doon ko nakita ang photo album, mga lumang damit at gamit, pati ang diary ng aking ina na aking binasa. Ito ay mga liham na isinulat niya noong ipinagbubuntis niya ako hanggang sa pagkapanganak. Napakabuti ng aking ina. Nararamdaman ko sa mga sulat kung ano ang nasa loob ng puso niya. Nakita ko ang pagkatao niya sa kanyang diary. Hindi ko man binasa mula simula hanggang wakas. Pero ang nabasa ko ay sapat na upang makilala ko siya ng lubos-lubos. Naputol na lamang ang pagmumuni-muni nang may sabihin si Tita Zenny sa akin. Iha, dito nakalibing ang iyong ina sa sementadong parte na ito kasama ang iyong ama. Sinabi ng Mami na sumama ang iyong ina sa ibang lalaki at iniwan ka niya sa amin. Kung kaya't
Nag-suicide ang kuya dahil hindi niya matanggap ang tungkol dito. Pinalabas na lamang ni mami na namatay ang iyong ama sa engkwentro. Nagbayad ng malaking halaga si mami para maitago at mailibing dito ang mga bangkay ng iyong mga magulang. Ito ang dahilan kaya namin gustong ipagbili ang bahay na ito, ay para makalimutan na lahat ng masasamang alaalang nakatago sa likod at sa mga sulok ng bahay na to. Pero ngayon at alam mo na ang lahat, nasa iyo na ang pagpapasya. Ibinibigay na namin sa iyo ang karapatan dahil dito nakalibing ang iyong mga magulang bilang respeto sa iyo at sa kanila. Nasa iyo ang pagpapasya at aming igagalang yun. Seryosong saad ni Tita Luz sa akin. Nagpasya akong kunin ang lahat ng mga gamit ni Mama sa underground para dalhin pabalik ng Pagadian kasama ang mga bangkay ng aking mga magulang. Napagpasyahan ko na rin na ibenta na lamang ang lumang bahay ni Lola para sa ikatatahimik ng lahat, para sa ikatatahimik ng mga kaluluwa nila, lalo na ang kaluluwa ni Mama. Habang nag-iempake pa uwi, muli kong tiningnan ang bawat sulok ng aming bahay. Sa huling pagkakataon, nasabi ko na lamang sa sarili ko na marahil ito na ang huling pagbisita ko sa bahay na to. Muli kong inaalala ang masasayang araw namin dito noon na walang sakit at hapdi akong nararamdaman. Ngunit ngayon nagbago ng lahat. Ang bawat sulok ng bahay nito ay nagbibigay buhay sa akin noon nung nasa Pagadian pa ako at isang suntok sa buwan na pangarap ang muling masilayan ng bawat sulok nito. Ngunit ito ako ngayon, na tila ba hinihiwa ng matalim na kutsilyo dahil tuluyan ko nang lilisanin ang bahay na minsan nagbigay ng saya at pag-asa sa akin. Habang nakasakay na kami ng tricycle paalis, muli kong nasilayan ang magagandang puno ng duhat at aratiles. Habang unti-unting pumapatak ang mga luha ko sa aking pisngi at dahan-dahang humarap sa kalsadang minsan kong pinaglalaroan. Habang papalayo ang tricycle, muli kong nilingon ang lumang bahay na yon sa huling pagkakataon. Talagang masakit sa akin na mawala yon, pero kailangan naming lisanin para makalimutan ng mga alaala ng kahapon. Alaala na nagbigay ng malalim na ukit sa aming mga puso. Puso na kailangang mabuhay para sa magandang pagsisimula. Kung kaya ang aking pagsisimula ay magsisimula sa pamamagitan ng paglalakbay patungong Zamboanga. Pagbabasa sa nakuha kong diary, paglisan sa aming lumang bahay, pagsusulat ng aking talambuhay, pag-ibig sa magiging pamilya ko sa hinaharap. At higit sa lahat, pagpapatuloy sa magandang bukas. Ngunit nakatanaw pa rin sa malayong sinilangan. Wakas.